Super blessed morning po mga kapatid. Palakpakan nga po natin ang Diyos. Yan. Happy Sunday po. Amen. Happy po ba ang inyong linggo? Amen. Siguro maraming mga pagpapalang natanggap mga kapatiran ngayon. Amen mga kapatid. Bukod sa magandang panahon, hindi masyadong kainitan, ay pinagpala tayo ng buhay. Kaya ibigay natin ang lahat ng ating pasasalamat at pagpupuri sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Masaya po ba kayo at malakas kayo ngayon? Okay, so salamat po, no? At malapit na po ang mahal na araw, tama ba? So we are planning a lot of activities this coming summer. Nandiyan na po ang Kids Summer Class sa mga bata, ang Right Decision Retreat. Para sa inyong mga mahal sa buhay, baka may kumpare ka o kumare, kaklase, best friend na hindi pa Christian. That is the opportunity, a whole day affair para makilala niya si Lord Jesus at ang ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. Amen? And also we have our, kung papala rin, meron tayong worship camp, no, para magturo naman po si Pastor Gani ng instrument, no, or about worship leading and worship team para po sa ikaayos pa at kagaganda at marami pang maglingkod sa ating Panginoon. Can you hear amen? So I hope na maging excited po tayo for that part on this coming summer, no? So soon pa naman po 'yon. So we'll just fixing the schedule kasi po kakabalik lang ulit ng schedule ng school for the summer. Kaya po watch out po at I hope na sumama po kayo. Sabihin sa katabi, sasama tayo. Dapat kasi taga rito tayo. Amen, kapatid? Amen. So are you ready to study the Word of God? Amen. So our topic for today is entitled Commitment to Simba, no? Or church. No? So mamaya sasabihin ko bakit yan ang title. But before we start, let me just give you once again our few announcement. Una na po dyan, paki-silent ang inyong mga cellphone. Amen po ba mga kapatid? So ito po ay dahil para ma-avoid natin ang distraction. Next po. Please get your pen and your notebook sapagkat magsusulat tayo ng salita ng Diyos. Sanay na po ba kayo magsulat? Ayan. So salamat po sa mga nagsusulat because you are called the very good student of the Word of God. Amen? Mga bright student ni Lord po yan, nagsusulat. Next po, we also have our invest and invite. Bring a family, a friend, or anyone in your home. Kapitbahay, kaibigan sa ating church, no? Pero dapat nag-i-invest ka muna sa buhay niya para pag inaya mo siya, madali na lang natin siyang mayakag. We'll have 2 services every Sunday, 8 in the morning, and every Wednesday, 6 p.m. And that is also simulcast online. Next po, we have our online worship service. Ganon din po ang oras. Sunday po, 8 a.m. and every Wednesday, 6 p.m. And our YouTube account, The Master Teacher BS, will be aired right after the service kasi ina-upload pa po namin yon. Amen po mga kapatid? Nanonood po ba kayo? Nanonood po ba kayo ng ating videos, ng ating mga online? Salamat po sa mga nanonood at naway dumami pa kayo. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay, so thanks for joining us today, lalo na po sa mga nasa team bahay. Okay, so let's start. And our topic, ayan, nakalimutan ko na. So, bago tayo magsimula, ay sabay-sabay tayo magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? So ito po yung panimula na kapag sinisigaw na natin to, dinideklara natin ang pagpapala sa ating buhay in our spirit, soul, and body. Kompleto na tayo dahil sa kompletong pagpapala ng ating Panginoong Yesus. Can you hear amen? Amen. So are you ready to study the Word of God? It's time to learn. Our topic is entitled Commitment to Simba or Commitment to the Church. It is still under the series of entitled Legacy of Commitment. So bakit po kaya? Kasi next po, natapos na natin yung commitment to submit, commitment to, ano yung pangalawa last week? Serve. Again, submit, serve. At ngayong third Sunday ay commitment to, kasi church yung tinitle nila, UNESCO na rin, Simba. So for easy retention,
to submit, to serve, and to simba. And today, we are called to commit ourselves to the church that cares and raises us. No, kayo po ba ay nagmamahal sa church na ito? Mahal niyo po ba talaga ang church na ito? Amen. So we are called for commitment to always love this church. At kapag committed ka sa pagsisimba, hindi ka na dapat pipilitin. Tama? Hindi ka na pala absent. At kapag ginagawa mo ang commitment na ito ang mamanahin ng mga anak mo at ng mga anak mo sa Lord sa iyong care group. Amen, kapatid? Yun ang maalala nila, si Kuya Aban nga, hindi uma-absent yun eh. Ako pa. Amen po ba, kapatid? Si Sister Peng nga hindi nga uma-absent yun eh. Ako pa. So, that is called legacy. Amen, mga kapatid? Amen. So, let's have an overview with our lesson. Dalawa po ang topic natin for today, but we will just compress it in 40 to 45 minutes lesson. Ang una po ay God wants a family. No, ito po yung commitment ng Diyos. Binuo niya ang makadiyos na pamilya. At ito na nga po yon, which is called the church. Tayo po yon. Can you hear, amen? Masaya ka ba nasa pamilya ka ng Diyos? Amen. And secondly, raising a godly family. Ito po yung commitment naman natin. No? Ang Diyos committed para tayo magkaroon ng church. Tayo naman dapat may commitment din to maintain this family of God by raising a godly family. So you get the lesson, mga kapatid? Amen. So let's dig deeper on this lesson. So, ang tawag po sa family of God ay church. Pakitingin nga ulit yung picture kanina. Yan. This is the OCW Pampanga family. Palakpakan naman natin ang ating mga pamilya sa ating church. Can you hear, amen? So if you could remember that, ayan ang church natin dati. And sabi natin sa ating mga inaawit, you have a family in the house of God. Is that true? Ramdam nyo ba na merong nanay dito? May nanay kayo, may tatay, may ate at kuya, kahit pinapagalitan kayo. Yung kapatid? Kasi that's what we call family. Pinagsasabihan natin ang isa't isa dahil mahal natin at concerned tayo sa kanila. Can you hear, amen? So, indeed, you have a family in the house of God. Next, from the very beginning, pakibasa natin. From the very beginning, God desired or committed to raise a godly generation or families that will give glory to His name. No? So, sa umpasa pa lang ang Diyos po ay nangarap. Siya po ay nagkaroon ng commitment na magpalago, magparami ng mga makadiyos na mga anak at pamilya. Bakit? Para mabigyan siya ng kapurihan. Can you hear, amen? Amen po ba? Kapag tumitingin tayo sa mga horizon, sa dagat, sa mga ulap, di ba napapasabi tayo, totoong may Diyos, purihin ng Diyos. Can you hear, amen? Pag nasasagot ang ating mga problema, nasasabi natin, totoong may Diyos kasi God always provide our need. Can you hear, amen? So yun yung mga makadiyos na tao na nagbibigay ng papuri at pasasalamat dahil totoong may Diyos sa kanilang buhay. Can you hear, amen? Let's see the beginning. Genesis 1, verse 27 to 28. So, God created human beings, making them to be like Himself. He created them. Anong ginawa niya? Male and female. Malinaw. 28, blessed them and said, look at this, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I'm putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. No? So, chapter 1 pa lang ng book of Genesis, the very first book of the Bible, nakita niyo po yan. Sabi ng Lord, have many children. Nais ng Diyos na magkaroon ng mga anak, maraming anak ang tao, at ang tinutukoy ng Diyos dito na mga anak ay makadiyos na pamilya, makadiyos na mga anak, or Christian home. Can you hear, amen? At ito po ang utos, kailanman hindi ito napatigil, hindi ito naputol, kaya ang nais ng Diyos ay lumago ang gawain ng ating Panginoon sa lugar na ito. Can you hear, amen? Hebrews 2, verse 10, letter A. Look at this. God is the one who made all things, and all things are for His glory. He wanted to have, anong gusto niya?
He wanted to have many children share His glory. No? Gusto ng Diyos. He wanted to have many children. At gusto niya maging anak niya tayo. Gusto niyo po bang maging anak ng Diyos? Gusto mo ba na, tingnan mo yung katabi mo, gusto mo bang maging kapatid yan? Wag na lang. Sabi niyo, no? Gusto mo bang maging kapatid yan kay Kristo? Amen. Kasi ang tawag sa atin ay pamilya, magkakapamilya sa ating Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. So, Jesus is our big brother. No? Ang pinakakuya natin ay si Lord Jesus. Kaya tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Next po, God's original plan is to create, what is that? Immortal children. Pag sinabing immortal, hindi nasisira, hindi namamatay, may mahabang buhay or eternal. Tama po ba mga kapatid? So, God is in the process of creating His own spiritual children who will be incorruptible children with eternal life. Ang gusto niya, ang mga anak niya ay kagaya rin niya na Diyos, hindi namamatay at habang buhay niyang makakasama. Genesis chapter 2, verse 8 to 9. Tingnan niyo po puro Genesis. Now, the Lord God had planted a garden in the east in Eden, and there He put the man He had formed. 9. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eyes and good for food. No? So ang Diyos po ay naglagay ng garden doon po sa bandang east. Ang tawag doon ay Eden, no? Garden of Eden. At nagtanim siya ng lahat ng uri ng mga puno sa lugar na iyon. And sabi po dito, sa gitna, in the middle of the garden, no, sa kalagitnaan, may dalawang puno. Look at this. Ang unang puno, letter A, is the tree of life. Ito ang puno ng buhay. No? At ang ikalawa naman, letter B, is the tree of knowledge of good and evil. Now, ang tanong ay ito, para maging immortal, para maging spiritual or eternally living ang isang tao, anong dapat niyang kainin? Letter A or letter B? Letter A ay tree of life, ang letter B ay tree of knowledge of good and evil. Anong sagot natin? A or B? A. Very good. Palapakan naman ninyo mga sarili nyo. Pero tingnan nyo talon tayo sa Genesis 2 verse 16 to 17. Ayan, talon po tayo. Ayan. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden. Pwede mong kainin lahat ng bunga dyan sa garden. 17, ito ang abiso at ang utos. But, no, you must not eat from the tree of, ano sabi? Knowledge of good and evil. Ano letter to? A or B? B. For when you eat of it, ano mangyayari sa kanila? You will surely die. No? So, it's a test. It's a multiple choice. No? A and B lang ang pamimilian. Kaya sabi ng Diyos, huwag mong kainin yung letter B. No? Amen mga kapatid? Ang kainin mo ay, ano dapat? Letter A. Ano pa rin ang kinain ng tao? Letter B. Amen mga kapatid? Kaya ano nangyari? Bagsak sa exam ang tao. They fell into sin. Nauwi sa kamatayan, nawasak ang magandang plano ng Diyos. Kaya ang purpose ng Diyos ngayon, dahil nahiwalay tayo sa Diyos, nais niyang maibalik ulit ang makadiyos na pamilya, mga Diyos na nagpupuri sa tunay na Diyos, at hindi ito nagbabago. Ang plano ng Diyos, nais Kanya pa rin maging anak. Pumalakpak nga po ang mga anak ng Diyos. Shout amen. Look at this. Ephesians 1:5. Next. It says, His unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself. True? Kanino? Jesus Christ. And this gave Him great pleasure. Look at that. Ang plano ng Diyos, hindi nagbabago. His unchanging plan, ikaw na nawalay sa Diyos, ikaw na napariwara at hindi ka na nakakakilala sa Diyos, hinanap ka niya. Amen mga kapatid? Why? To adopt you, para kupkupin ka ulit. Can you hear amen? Napakahirap nun.
Ba't ka ba ina-adapt? Kasi walang magandang buhay sa iyo na may bibigay, walang magandang future para sa iyo. Nakita na ng Diyos yan, mamamatay ka lang. Kaya ang ginawa niya, halika, dadaling kita sa aking pamilya. Can you amen? And this gave him great pleasure. Masayang masaya ang Diyos kapag ang isang tao ay nabuborn again at nagiging Christian. Can you amen? Amen. So, the entire Bible is the story of God building a family who will love Him, honor Him, and reign with Him forever. So gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay maging kapamilya niya. Kaya anong nangyari? Ayaw ng Diyos na merong langit pero wala ka doon. Can you hear amen? Sabi ng kanta, He didn't want heaven without us. So anong ginawa niya? Ibinaba niya. Jesus, He brought heaven down. Ibinaba niya ang kanyang sarili bilang hari at bilang Diyos. At anong ginawa niya? Dati hari at Diyos siya, nagpakababa siya at ang ginawa na lang niya ay nagpaka-ama siya sa atin. Can you hear amen? Wala kayo po bang pagkakaiba nun? Hari, naging ama. Amen mga kapatid? Diyos na naging ama. Magkaiba po ba yun mga kapatid? Napakalaking pagkakaiba. Bakit? Kasi nais kanyang maging anak. Pinairal ng Diyos ang kanyang marubdob na pag-ibig kaysa sa kapangyarihan. Look at this. 1 John chapter 3, verse 1. Nakakasunod po ba tayo? O, tingnan nyo po. So, see how very much our Heavenly Father loves us. For He allows us to be called His children. And we really are. No? Mahal na mahal tayo ng Diyos. At gusto niya na tawagin niya tayong mga anak niya. Kaya sabi ng iba, ikaw, anak ng Diyos, hindi ako maniniwala. Pero hindi importante kung hindi ka naniniwala. Ang importante ay ang Diyos na naniniwala sa akin dahil ako'y tumanggap sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Now, yung nawasak na plano ng Diyos ay unti-unting nanumbalik. Paano? Paano po ba ito nanumbalik? Dahil ibinigay niya si Jesus. John 3:16. Alam na alam natin ito. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Sino yun? Wala nang iba. Si Jesus. That whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No? Nakita niyo yun? Nung tumanggap ka kay Jesus, hindi ka namamatay. You will not perish but you will have ano daw? Eternal life. Ito yung gusto ng Diyos na maging anak. Yung mga hindi na namamatay, mayroong mahabang buhay, mga immortal. Can you hear amen? Why? Because you have the Zoe life. Sabi nga natin Zoe. Yan. The Greek word of the word life is Zoe. It means God's life. Ang nasa sa iyo na ay hindi lang basta buhay mo na binigay ng iyong mga magulang, kundi ang buhay na ibinigay mismo ng Diyos. Can you hear amen? And this Zoe life ay ang solusyon sa tatlong kinakatakutan ng tao. Naalala niyo po ba ang tatlong kinakatakutan ng tao? Tingnan niyo nga kung takot kayo rito. Number 1, kahirapan. Takot ba kayo sa kahirapan? Kaya pala hindi maka-absent sa trabaho para sa Lord. Na pangalawa, karamdaman. Takot ba kayo sa karamdaman? Ako, na may nakapalang dito, bukol, ay cancer na daw. Takot na takot. Ano pang pangatlo? Kamatayan. No? Sinong takot sa inyong mamatay? Meron ba rito? Hindi naman natin sinabing, Lord, kunin mo na ako, o kaya mamaya na. Hindi eh. Pero dahil kahit dumating man ito, bahala ka na sa pamilya ko, Lord. Bahala ka na sa mga anak ko. Basta ako, uuwi na sa langit. Can you hear amen? Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Oh, pero hindi pa naman ngayon. Sabi sa katabi, hindi pa ngayon. Anong solusyon sa tatlong yan? Kahirapan, karamdaman, kamatayan, Zoe life. Amen mga kapatid? God's eternal life. Now, next, the only way to get into God's family is how? It is by being born again. Saan? Into it. No? So para maging kapamilya ka ng Diyos, gusto mo bang maging kapamilya ng Diyos? Dapat ay ano? Ma-born again ka. At saan ka na-born again? Hindi sa iyong katawan, hindi sa iyong kaluluwa, kundi sa iyong espiritu. Basahin niyo na lamang po yan sa John 3:3-7. But let me give you a supporting verse for that. 1 Peter chapter 1 verse 3 sa Living Bible. Sabi diyan, God has given us the privilege of being born again. Look at this, word for word.
yung pagiging born again mo pala, pagiging anak ulit ng Diyos, privilege. Tama mga kapatid? Kasi hindi naman lahat gustong maging anak ng Diyos. Tama mga kapatid? So, pasalamat tayo kasi naging born again tayo. Ipinanganak tayo bilang anak ng Diyos. Why? So that we are now members of God's own family. No? Napakaganda. Bakit ka kinuha ng Diyos? Para maging anak niya, para maging membro ka ng pamilya ng Diyos. This is the church. Can I hear amen? When we say born again, it is not the religion, but a relationship with God. Spiritual birth po yan. Kapanganakan, hindi sa laman, kundi kapanganakan sa iyong espiritu. Kaya posible bang ipanganak tayo muli? Posible. Kasi sabi ni Nicodemus, bakit? Babalik pa ba ako sa sinapupunan ng nanay ko? Nicodemus, di mo naintindihan. Ang sinasabi ko ay ang kapanganakan sa iyong espiritu. Pag pinanganak ka na born again ka sa iyong spirit, nagiging anak ka na ng Diyos na buhay. Shout amen. Mayroon pa, sige, palapakan natin ang Diyos. May quote tayo na pinaniniwalaan, born twice, die once. Amen mga kapatid? So pag pinanganak ka ng 2 beses, na born again ka ulit, 1 beses ka lang mamamatay kung abutan ka man ng physical na kamatayan. Can you hear amen? Bakit 2 beses, pastor? Pinanganak ka ng nanay mo, number 1 yon, at pinanganak ka ulit ng Diyos sa Espiritu, yun ang ikalawa mong kapanganakan. Can you hear amen? So the first one is the birth of your parents, no? Physical birth, at ang ikalawa naman po, or natural birth. The second birth is the water and the spirit, the spiritual birth. Hallelujah. Maliwanag po ba yun mga kapatid? So kailangan 2 beses kang ipanganak para ikaw ay maligtas. Bagaman ang imbitasyon para makasama ka sa pamilya ng Diyos ay para sa lahat, no? Hindi po lahat ay makakasama kung hindi kayo maniniwala kay Jesus. Can you hear amen? Sabi ng iba, lahat naman ay anak ng Diyos. Narinig nyo na yun? Sabihin sa katabi, hindi totoo yun. Amen mga kapatid? Sino lang ang mga anak ng Diyos? John 1:12. Look at this. But to all who believe Him, no? Sa mga naniniwala lang, and accepted Him, tumanggap lang. Kanino? Kay Jesus, He gave, anong binigay? He gave the right to become children of God. Ang mga binigyan lang ng karapatan, the right, ay ano? Na maging anak ng Diyos ay yung mga naniwala kay Kristo at tumanggap kay Kristo. Can you hear amen? Yung DNA ng Lord, yung Zoe, God's life, it was implanted to those who receive and believe in our Lord Jesus Christ. Can you hear amen? Kasi naging anak ka na ng Diyos na buhay. Is that clear mga kapatid? Amen. Next, your spiritual family is even more important than your physical family. Bakit? Because it will last forever. Do you believe this? Mas mahalaga pa ang iyong spiritual na pamilya kaysa sa pamilya mo dito sa lupa. Tama po ba mga kapatid? Bakit? In terms of lasting forever. Bakit? Ang iyong mga magulang ba, ang mga kapatid mo ba ay magtatagal sa mundong ito? Hindi. Pero kung ikaw ay kapamilya ng Diyos, anak ng Diyos, magtatagal ka ba? Bakit? Sapagkat tayo may buhay na walang hanggan. Pumalakpak nga po ang lahat ng may buhay na walang hanggan. O, anong mangyayari, pastor, kung may buhay na walang hanggan tayo? Kung sakali mang abutan ka ng kamatayan ngayon sa buhay na ito, magkikita ulit tayo sa langit. At doon may magandang buhay tayo kasama ang ating Ama sa langit. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Are you proud na ikaw ay kasama sa pamilya ng Diyos? Masaya ka ba na sasabihin mo, ako taga-OCW, Pampanga ko. Amen mga kapatid? Amen. Sadly, may mga Christians na hindi alam na dapat pala ay proud sila at identified sila sa pamilya ng Diyos. Paano ka ba ma-identify bilang kapamilya ng Diyos? It is true, next po, water baptism. Sabi nga natin, baptism. It is identifying with God's family. It is publicly announces that you are now a
Christian. Ano po yung Christian na yan? A child of God. Can you hear amen? Hindi ka nahihiya na kasama ka na sa church na ito. Hindi ka nahihiya na magsabi ng hallelujah, praise the Lord. Kasama ka na sa kanila ngayon. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Na ikaw yung isa sa mga nagsasabing, in Jesus, I am Macarius. Ito, anong Macarius? Macarius? Tama po ba mga kapatid? Hindi ka na rin nahihiyang magsimba. Amen? At hindi ka na rin nahihiyang mag-imbita. Can you hear amen? No wonder. Yung iba, bakit pag Wednesday, pag Sunday, walang dala, nahihiya yan? Bakit? Christian ka? May bahala ka sa buhay mo. Tama mga kapatid? Pero kung alam mo na ang kinabibilangan mo ay ikaw ay anak ng Diyos ng mga Diyos, anak ng mga hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, anak ka ng mayaman na Diyos, hindi ka dapat mahiya na mag-imbita dito sa pamilya ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos. Sabihin sa katabi, huwag kang mahiya. Amen mga kapatid? Yan sabi, naku, madalas na akong tinatanggihan, pastor. Ang totoo niyan, nahihiya ka na mag-imbita. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. So, dapat makilala ka bilang anak ng Diyos. How? Through water baptism. Next, baptism doesn't make you a member of God's family. Oh, teka, akala ko ba pag nagpabautismo ay membro na ako? Hindi po. How? Only faith in Christ does that. Amen mga kapatid? Again, only faith in Christ does that. Baptism shows that you are part of God's family. Let me explain this very briefly. Hindi lahat ng nakasuot ng uniforme ng doktor ay doktor. Mga kapatid? Pumasok ka sa isang clinic, nakita mo naka-uniforme ng doktor. Yung pala, janitor lang, nagsuot. Tama? Hindi siya doktor. Yung iba po ay konduktor. Maliwanag po ba mga kapatid? In the same way, hindi lahat ng nasa church ay anak ng Diyos. Amen? Hindi lahat ng nandito ngayon ay kapatiran. Can you hear amen? Hindi lahat ng narito ngayon kasama sa pamilya ng Diyos. Yung iba, napadaan lang. At yung iba, napilit. Halika na dito. Tama ba mga kapatid? Amen? So, how you become a member of the family of God? By faith in Christ. Pag naniniwala ka na kay Kristo. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen? Yun ang mahirap tibagin sa iglesia. Yung mga naniniwala na ang Diyos ay ang ating Panginoong Yesus. Can you hear amen? Kaya, hindi porket nagpabautismo, Christian na eka. Can you hear amen? Meron pong isang example, ayan, nasa baba, si Simon Magus in Acts 8 verse 13 onwards. No? Si Simon Magus, naniwala siya kay Jesus at nagpabautismo siya kay Pedro, nagsisimba na siya, pero isa po siyang magician or sorcerer. No? Ibig sabihin po, meron siyang kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Ang nakita niya si Pedro at si John na nagpapalayas ng demonyo at nagbibigay ng banal na spirito sa mga tao, ang ginawa niya ganito. Binayaran niya si Pedro. Sabi niya, papaano rin ako magkakaroon ng ganyang power? At ang sabi ni Pedro, nako, mali ang puso mo. Alipin ka ng kasalanan at punong-puno ng kasalanan ng buhay mo. If you read that in verse 18 to 24. Kaya ano nangyari? Sinabi ni Pedro, magsisi ka para hindi ka hatulan ng Diyos. You see that mga kapatid? Yung iba ay nagsisimba, nagpabautismo, hindi dahil gusto nila at naniniwala sa kay Kristo, kundi dahil sila po ay merong masamang motibo sa kanilang buhay. Can you hear amen? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Kaya, kung nagpabautismo ka, dahil lang sa ibang motibo, at hindi dahil talaga si Kristo ang yung sinasamba, sabi na nga, ang gusto mo lang pala ay swimming or outing. Hindi talaga bautismo. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. However, next, baptism must be done as soon as you what? Truly believe in Jesus. No, there are no delayed baptism sa New Testament. Can you hear amen? Ito po ay kusa mong gagawin, hindi ka na pipilitin o sasabihan pa ng kung sino man. Bakit? Pag naniwala ka na anak ka ng Diyos kay Kristo, magpapabautismo ka talaga. Can you hear amen? Can you hear amen? Yes.
Hindi mo na rin kailangan na umattend pa ng 1 year, 2 years, or 3 years sa church na ito para lang magpabautismo. Yes, tama po. Bakit? Ano lang po ang requirement? Sabi po dyan, as soon as you truly believe in Jesus, totoong naniniwala ka na si Jesus ay ang iyong Panginoon at ang iyong tagapagligtas. Anong ibig sabihin? Panginoon at tagapagligtas mo si Jesus. Siya na ang masusunod sa iyong buhay. Can I amen? Amen mga kapatid. Pag sinabi ni Jesus na magbigay ka, magbibigay ka ba? Pag sinabi ni Jesus na umattend ka muna ng church bago magtrabaho, a-attend ka ba? Amen mga kapatid? Ibig sabihin, totoong naniwala ka na kay Kristo. Are you here with me mga kapatid? Because that is the only biblical condition. You need to truly believe na si Jesus ay ang Panginoon at tagapagligtas. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Ang tanong ay, totoo nga ba na tinanggap mo si Kristo? Totoo po ba mga kapatid? Tinanggap mo ba si Lord sa iyong puso? Amen po mga kapatid? Amen. So, sinong unahin mo? Trabaho o ang church? Pamilya o ang church? Sarili mo o ang church? Ikaw ang makakasagot niyan. Pag hindi mo masagot, meron tayong water baptism sa darating na Mayo. No? So, ulitin natin. Tama po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi yung mga nagpapabautismo lang ay yung mga totoo na naniwala na si Kristo na nga ang kanilang Diyos at Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? So kung hindi ka pa nababaptize, ano pang iniintay mo? Tara na. Magpabautismo na tayo. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid. Kahit nga po ako nung panahon namin, kahit sa drum na puno ng tubig, siyempre maliliit pa naman kami, yung pastor namin, gusto mong pabautismo, nilubog kami sa drum. Amen mga kapatid? Bakit? Walang delay. Pag naniwala ka na si Jesus ang nagligtas sa'yo, anytime pwede kang bautismuhan. Ang tanong lang ay, totoo ba na naniwala ka kay Kristo? Can you hear amen? Now, here's your duty kapag nagpabautismo ka. Dalawa lamang. Mamahalin mo ang Diyos at susundin mo ang utos ng Diyos, ang Biblia. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Kaya bago po tayo magpabautismo, nililinaw po natin sa mga tao bago mo ilubog sa tubig. Ikaw ba ay nangangako? Naalala niyo mga kapatid? Ikaw ba ay nangangako? Ikaw ba ay talagang maglilingkod? Pag hindi niya sinabing amen, hindi siya ilulubog sa tubig. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid. Bakit? Kasi dapat maunawaan mo ang iyong pinapasok. Parang sa mga nagcha-child dedication, sino po sa inyong naranasan na magninang at ako po ang nag-dedicate sa bata? Taas nga kamay. Di ba? Nililinaw natin na kaya mo bang maging ninang talaga? Ikalawang magulang sa batang ito. Ano po yun, pastor? Bibili ka ng diaper. Bibigyan mo siya ng pantuition pag may trabaho ka na. And pag walang magbabantay na magulang niya, ikaw ang mag-aalaga. Kaya mo ba yon? So makikita ng bata, pwede ka pang umatras. Ganon din sa bautismo. Can you hear amen? Ipapakita sa iyo kung anong dapat mong gawin at kung kaya mong mahalin at sundin ang Diyos, pwede ka nang magpabautismo sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos. Shout amen. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Next, the life's greatest privilege is what? Being included in God's family. It is the highest honor and the greatest privilege you will ever receive. Can I hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Totoo ba ito? Ang isang pinakamalaking karangalan at ang isang pinakamagandang pribilehiyo ay ikaw ay tawaging anak ng Diyos. Can I hear amen? Pumalakpak ang lahat ng anak ng Diyos. Are you still with me, mga kapatid? Amen. So let's move on to the second part of this lesson. Now, it is raising a godly family. Amen mga kapatid? Ang Diyos committed na i-raise ang church, ang pamilya ng Diyos, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, sobrang hirap, ginawa niya, tiniis niya para lamang magkaroon ng church, ang pamilya ng Diyos. Can you hear amen? So committed siya, hindi siya sumuko. Kaya ito naman ang commitment natin. Number 2 is raising a godly family. This is the commitment of every Christian. Are you a Christian? Kristiyano ka po ba? Tapos nga kami ng mga Kristiyano, baka hindi nila alam, baka may mga ibang relihiyon dito. Are you a Christian?
This is our commitment, raising a godly family. So the question is, answer this honestly. Do you also want to have a godly family? Gusto niyo po ba yung pamilya niyo ay makadiyos na pamilya? Ito bang gusto mong pamilya talaga? Gusto mo to? Amen mga kapatid? O ang gusto mo ay away dito, away doon, mura dito, mura doon. Pagising mo pa lang sa umaga, ang naririnig mo na, puto bongbong, puto kutsinta, puto with cheese. Gusto niyo ba yun mga kapatid? Ayaw. Merong isang story, di ba? Isang bahay po, madalas nag-aaway ang mag-asawa at madalas naririnig ng anak nila. Sabi nung tatay, makalayas na nga sa impyernong bahay na to. At minsan lumabas ang bata, nakita siya ng kanyang kalaro. Sabi ng bata, sino tatay mo? Demonyo. Sino nanay mo? Demonya. Anong tawag sa'yo? Demonyito. Paano mo nasabi? Kasi sabi ng tatay ko, pag nag-aaway sila, makalayas na nga sa bahay na impyernong bahay na to. Tama ba mga kapatid? So yung bang gusto mong buhay? Ayaw natin yun. Can you hear amen? Kasi ang gusto natin ay makadiyos na pamilya. Why? Next. Your next quote, your child will follow your example, not your advice. This is tried and tested. Kahit anong payo mo sa anak mo, di yan makikinig. Pero ang susundan niya ay kung ano ang ginagawa mo. Can you hear amen? Kaya ingat tayo. Sabihin sa katabi, ingat tayo. Can you hear amen mga kapatid? Why? Next po, godly families are the bedrock of any spiritual community, including church. And having godly children is a blessing that many parents long for. Totoo ba yun mga kapatid? Maraming mga parent, mga magulang, ang gusto nila sa kanilang mga anak, makadiyos. Gusto niyo po mga kapatid? Bakit? Ito ay ang bedrock, ang pundasyon ng isang church, isang community. Amen mga kapatid? Kaya tayong mga parent, tayong mga magulang, ang commitment natin ay magpalaki ng mga bata na nagdadasal. Amen mga kapatid? Mga bata na naglilingkod sa Diyos, mga batang makadiyos. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? After all, bawat magulang ay naghahangad na magkaroon ng mga anak na makadiyos at naglilingkod sa Diyos. Ayaw nila ng mga palamura, mga walang pangarap, mga sakit sa ulo. Tama mga kapatid? Amen? So, the big question is this. Next, are you still with me? Tuloy natin. Number question. How to produce a godly family? No? Paano tayo magre-raise ng pamilyang makadiyos? Now, isa po sa pinakamahirap talagang panghimasukan ay ang parenting or discipline ng isang magulang sa kanyang anak. Tama ba mga kapatid? Bakit? Bakit? Iba-iba tayo ng practice. Iba-iba tayo ng way of life. Iba-iba tayo ng kultura. Magkakaiba tayo ng mga ugali. Iba-iba rin yung mga anak natin. Kaya iba-iba rin ang ating pagpapalaki. Tama mga kapatid? Kaya kung iba-iba tayo, dapat meron tayong isang standard na susundin. Maliwanag ba yun mga kapatid? Do you agree with that? Magkaiba tayo ng anak, magkakaiba tayo ng kultura, pero dapat standard. Anong standard natin? Look at that. Our standard, bakibalik. Our standard is God and His Word. Do you believe that mga kapatid? Amen mga kapatid? O, sinong standard natin? Ang Diyos at ang Kanyang salita sa Biblia. Pag may sinabi na si Lord, finish na. Sundin na natin yon. Can you hear amen? Sabi ng Diyos, napaluin ang anak. Sabi sa Proverbs, papaluin mo ba? Ayoko. Sabi ng Diyos. Oh. Pero sabi, good spanking. Tamang pagpalo lang. Pitik-pitikin mo lang naman. Huwag na yung nalumpo na. Are you with me mga kapatid? Sabi mo, good spanking. Maraming paraan na talagang mapapalaki mo ang iyong pamilya na makadiyos, pero ang pinakasigurado ay ang biblical na pamamaraan. Ito ay base sa principles ng Biblia. Can you hear amen? Amen mga kapatid. So today, let me share with you, next, 5 biblical principles for raising a godly family. Gusto niyo po ba ng makadiyos sa pamilya? Oh, here's the 5 biblical principles. Number 1, everybody, godly family begins with godly marriages. Sa Tagalog, ang makadiyos na pamilya
nagsisimula saan? Sa makadiyos na kasalan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Simulan mo sa pinakapuno. Pag mali ang umpisa, syempre mali din ang dulo. It could end up broken family or broken marriages. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Mapalad ang mga magulang na nagbibigay ng mataas na pagpapahalaga sa kasal dahil hindi nila hahayaan na ang kanilang mga anak ay hindi ikasal. Can you hear amen? God is the author of marriage. Kaya importante rin sa Diyos ang kasal. Can you hear amen? Mahalaga ba sa Diyos ang kasal? Dapat sa atin din. At ang unang kasalan ay garden wedding. Amen mga kapatid? At ang mismong nagkasal ay sino? Ang Diyos mismo. Bakit? Para itatag ang makadiyos na pamilya. Genesis chapter 2, verse 18. Look at this. The Lord God said, it is not good for the man, husband, to be alone. No? Hindi pala maganda sa asawang lalaki ang mag-isa. I will make a helper. Sino yun? The wife suitable for him. At talon tayo sa verse 23. Talon ulit tayo. Ayan na. The man said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She will be called, ang tawag? Woman, babae. For she has taken out of man. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, the woman, and they will be one flesh. So ito po yung design ng Diyos, and God honors marriage. Amen, mga kapatid? Amen po, mga kapatid? Kaya kapag nag-asawa ka, bubukod ka. Sabihin sa katabi, bubukod ka. Iiwan mo ang iyong pamilya at magsasama kayo ng iyong asawa. Amen, mga kapatid? Amen. And there are a lot of benefits pagka nandun na kayo sa mga pagkakataon na iyon. Amen po ba, mga kapatid? Mahirap bang pumisan sa biyenan? Mahirap ba? Kayo ang makakasagot niyan. Ako po kasi wala naman akong biyenan. Can you hear amen? Andiyan po ba yung mga kapatid? Tama ba? Biyenan ba? Tama. Biyenan nga. Hindi manugang. No? Ikaw ang manugang. Tama mga kapatid? Pag nakikitira ka, nakikituloy ka. Ano ba? Higa ka ng higa dyan. Trabaho ka naman. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. Yan ang mga naririnig natin. Can you hear amen? Amen. Are you still with me mga kapatid? So sabihin sa katabi, bubukod ka. Yan. Sabi ng Bible, kung ayaw nyo naman, nasa sa inyo yan. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? Amen. So next, naku parang napaka-controversial ng tinuturo ko Biblical naman po ito, huwag kayong mag-alala. Next, sabi niyan, family begins with the marriage of man and woman. Babae at lalaki, nagpakasal, pamilya yon. Look at this. But godly family begins with the marriage of, look at that, Christian man to a Christian woman. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So dapat parehong nakakilala sa Diyos. And many times, ang tao nag-experiment. Sige, hindi Christian na lalaki, Christian na babae, pagsamahin natin. Effective? I don't know. O sige, Christian ng lalaki, hindi Christian ng babae, pagsamahin natin. Effective? I don't know. Pero ang totoo ay ito, ang Christian na babae at ang Christian na lalaki, pag pinagsama mo, ito ay makadiyos na pamilya. Can you hear amen? Sino sa inyo, sige, palakpakan natin ng Diyos. Sino sa inyo kanina nagsabi, pareho kayong Christian Sabi ng misis, magsisimba ba tayo? Sabi naman ng lalaki, magsisimba nga ba tayo? Parehas kayong Christian. Anong sagot dapat? Pag sinabing magsisimba ba tayo, sasabihin ng lalaki, magsisimba tayo. Tama mga kapatid? Kasi, pareho kayong Christian. Pumalakpak ang mga Christian dito. O ngayon, pag hindi kayo parehong Christian, ayun na ang question. Magsisimba ba tayo? Mag-mall na lang tayo. O, yan na. Namasyal na. Are you with me, mga kapatid? That is why it's very important. Godly family starts with godly marriages. Malaki po bang chance na pag Christian ang iyong napangasawa, mabait? Malaki bang chance siya ay makadiyos, madasalin? Amen, mga kapatid? Bakit? Kasi meron siyang Kristo sa puso. Paano kung walang Kristo? May chance rin bang salbahe? Hindi natin alam. Mga kapatid, it's up to you. But the Bible says,
It should be a Christian man and a Christian woman. Can I hear amen, mga kapatid? Amen. Why? Next, marriage is a God covenant. Everybody say God covenant. Ito po ang kasalan na ang pinaka-importanting bisita ay hindi si Gob, hindi si Mayor, hindi si Cap, kundi sino? Ang Diyos. Palakpakan naman natin. Alam naman pala yan. Bakit? Sa tipan na ito, sa sumpaan na ito, kasama ang Diyos. Amen na kapatid? Hindi lang ito basta okasyon o kasunduan ng tao. Husband and wife becomes one and only one because of God. Can you hear amen? Ba't kayo nagiging isa? Dahil sa Diyos na buhay. Alisin mo ang Diyos sa iyong buhay, sa iyong marriage life, hiwalayan na ang mangyayari. Can you hear amen? Buti na lang may Diyos. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Parang ayaw nyo. Husband and wife become one only because of God. Shout amen. Kaya nasa ating mga magulang ang pagpapayo sa ating mga anak. Amen, mga kapatid? Amen po ba? Na ang mga anak natin, mga anak, huwag basta-basta mag-aasawa na hindi Christian. Huwag ka rin mag-aasawa pag hindi ka pahanda. Dahil may kasabihan tayo, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo. Pag napaso ka, pwede mong iluwa. No? Amen, mga kapatid? Magtanong muna kayo sa mga napaso. Amen po, mga kapatid? Get some piece of advice. Can I hear amen? Amen po. Bakit? Anong sumpaan pag nagkakasala na? Wala nang balikan to. Ang pangako ay till death do us part. Kamatayan. Sabi sa katabi, kamatayan lang ang makapag-iwalay sa inyo. Can you hear amen? Isa pa ang marriage certificate, sinabi ko na, walang expiration date yan. Tama ba, mga kapatid? Pero naisip nyo ba, walang expiration date, pero bakit mayroong renewal? Nagre-renew. Amen, mga kapatid? Kasi walang problema doon sa sinumpaan. Ang problema ay yung mga nanumpa. Nawawala na ang bisa ng pangako at pagmamahal sa isa't isa. Kaya nagre-renew sila. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya pag hindi ka pa handa, pag-isipang mabuti. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Sabi ng iba, para sa mga ikakasal lang yan. Tapos na ako. Sa mga kasal na, taas ang kamay. Ito rin ang isipin natin. Mapababae o lalaki. Next, it is not the lack of love, but lack of friendship that makes unhappy marriages. Can you hear amen? Amen mo, mga kapatid? Isang tanong at isang palaisipan sa marami, bakit yung in love na tao, dalawang in love sa isa't isa, bigla na lang nauuwi sa hiwalayan? Bakit nga po? Ano sabi? Because of lack of friendship. Nawala ng pagiging magkaibigan. Si Mrs. laging nangaaway, laging nagbubulyaw. Si Mr. naman, high blood palagi, mainitin ang ulo, kaya pag nagsama, boom, sasabog talaga. Tama, mga kapatid? Kaya tuloy pati mga anak, no, na nangangarate na rin, tapos yung iba high blood din. Ano yung tay? No? Kasi nakukuha nila sa kanilang mga magulang. Ganyan, amen? Amen po, mga kapatid. However, nandiyan sa gilid, falling in love is easy, but staying in love is very special. Amen, mga kapatid? Kayo pag tumanda, magkasama pa rin kayo, special yon. At sabi ng iba, kapag ako'y namatay at nakita tayo, ako pa rin bang papakasalan mo? Sabi na, ewan ko lang. But staying together, it is very special. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Palakpakan naman natin ng Diyos. Naging mabigat tuloy ang ating usapan. So, why? Look at this. See the picture. This is God's design for Christian family. Tingnan nyo po yan. Sino ang pinakataas? Kristo, si Christ. Susunod, sino? Husband. Susunod, si babae. At ang susunod ay mga anak. Pag nagulo yan, nauna si anak, kasunod si tatay, si nanay, magulo na yon. Hindi na yun magiging maayos at makadiyos na pamilya. Can you hear amen? Sabi na iba, Pastor, parang pabor naman sa mga lalaki yan. Now, the question is this. Itanong mo sa Diyos, bakit ganyan ang kanyang disenyo? Amen, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Kasi, hindi po issue kung anong nakalagay. Ang issue ay kung sino ang naglagay. Sino bang naglagay? Ang Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya dapat itong sundin. Basahin natin para biblical. Colossians 3,
18 to 21. Look at this. Wives, taas ang kamay, mga asawang babae. Submit to yourselves to your husbands. For that is what you should do as Christians. Christian ka ba? Asawa? Submit. 19. Husbands, mga asawang lalaki, taas ang kamay. Ay nako, tingnan niyo yung mga asawa niyo, hindi nagtataas. Asawang lalaki, husbands, anong sabi? Love your wives and do not be harsh with them. No? Huwag daw maging magaspang sa kanila. 20, children, taas ang mga kamay ng mga anak. Amen? Ano ba itong mga crowd ko? Mga anak, taas ang kamay. Kahit matanda na at anak ka pa rin, may nanay ka. Ito na. Children, it is your Christian duty to obey your parents when? Always. Sabi sa tabi, always. For that is what pleases God. Parents, mga magulang, taas ang kamay. May mga anak na, ayan. O may mga inaalagang anak. Do not irritate your children or they will become discouraged. No? Huwag naman sobrang, nak, may pera ka ba dyan? Wala na akong pamasahe sa trabaho eh. Nak, meron akong bibili na. Huwag naman. Amen mga kapatid? Parents, do not irritate your children. Why? Madi-discourage yan. Ano ba naman buhay ito? Ba't pa ako pinanganak? Tama po mga kapatid? Is it biblical? Ayan, basahin nyo na lang. Are you still with me mga kapatid? Now the question is this. Ito, masisiyang kayo. Next, masarap ba? Yan. Masarap bang maglingkod sa Lord kung ang asawa mo, ang mga anak mo ay kasama mo sa ministry? O pumalakpak nga po. Masarap po ba? It all starts with both Christian parent. Amen mga kapatid? Paano kung hindi Christian pareho? Dito na po lalabas yung marriage problem, may mga stress na. Can I hear amen? Kaya di ba sabi ni Joshua sa 24:15, as for me and my house, we will serve the Lord. Basta ako, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako at ang pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Next, number 2. Yan, medyo yun lang ang mahaba. Number 2 is by raising godly children. Amen mga kapatid? Isa sa utos ng Diyos sa mga magulang, palakihin ang ating mga anak na may takot sa Diyos. Can you hear amen? Amen po. At ito po'y naganap sa araw ng kanyang child dedication. Bakit? Di ba nung dinededicate natin, nangako kayo, papalakihin nyo siya na magiging makadiyos. Amen mga kapatid? Sinong kasama? Mga ninong at ninang. Naalala nyo pa ba mga kapatid? At tinanong ko rin doon, kung sakaling ang anak mo ay magpapastor o magpapastora, pipigilan mo ba? Anong sagot nila? Yan, sila kasi, magpapastora yan. Yung mga nabinyagan ko. Ha? Sila Asyana. Pag sila yung nagpastora, pipigilan nyo ba? Hindi. Sabi nyo. Tama mga kapatid? Because you are raising godly children. Are you still with me mga kapatid? Tayong mga magulang, guide lang tayo. Sabihin sa katabi, guide lang tayo. Pag sinabihan natin ang mga anak natin, o anak, mag-aral kang mabuti. Huwag ka munang magbo-boyfriend. Huwag masyadong pala cellphone, masisirang mata mo. Dapat mag-aral ka muna para makagraduate. Kaninong choice iyon? Sa bata ba o sa magulang? Sa bata. Tama mga kapatid? Kaya makita mo, no? Gabay lang talaga tayo. Nak, nag-aaral ka ba? Tama mga kapatid? Amen po ba? Kasi pag hindi mo sila napalaki na makadiyos, hindi ka naman 24 hours na nandiyan ka lagi. Asan anak ko? Asan na? Tama mga kapatid? 24/7, wala ka sa tabi niya. Tama mga kapatid? Pero ang Diyos, laging nasa tabi ng anak mo. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya palakihin mo sila na mayroong takot sa Diyos. Are you still with me mga kapatid? Ganito ang sabi ng Diyos sa unang mag-asawa kay Adan at Eva. Genesis 1:27-28. So God created man in His own image. Godly po yun. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, ano sabi? Be fruitful and increase in number. Sabi nga natin, be fruitful and increase. Ang inaasahan ng Diyos doon na fruitful, mabunga, dagdag or increase ay mga anak na makadiyos or godly. Amen mga kapatid? At hindi iyon nagbabago. Can you hear amen mga kapatid?
ang mga anak natin, hindi yan automatic na magiging munting anghel pag Christian ka. Halimbawa, Christian si tatay, Christian si nanay. Pag nanganak si nanay, Christian ba kagad yung bata? Hindi po. Sapagkat ang kaligtasan ay personal. Sabi mo nga personal. Ang anak mo ang magde-decide niyan. Tatanggapin ko ba si Lord o hindi? Kaya habang bata pa, lagi mo sinasabihan, nak, mag-church tayo. Nak, mag-aral tayo ng Bible para pag lumaki siya, kondisyon ng isip, maglilingkod na ako sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Or else, dahil nga bumagsak ang tao sa kasalanan, magiging wasak din ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Amen? Buti na lamang, ano nangyari? This is the solution. Jesus came to the rescue. Amen mga kapatid? Dumating si Jesus. Sabi niya sa John 10:10, di ba? I came so they can have real and eternal life. More and better life they ever dream of. May pangarap ka ba sa mga anak mo? Maganda bang pangarap na yan? Sabi ng Bible, may mas maganda pang pangarap ang Diyos para sa Kanya. Amen mga kapatid? At ipaubaya mo yun kanino? Kay Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. No? Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, ang natitirang oras natin ay magtatagal pa. Kaya dapat disiplinahin mo na ang iyong anak habang may oras pa. Kailan sisimulan? Habang siya ay bata pa, maliit pa. Biblical po ba? Yes. Proverbs 22:6. Everybody, train a child in a way he should go, and when he is old, he will not turn from it. No? Too late na kapag binatilyo na, dalaga na. Dalagat binata na, sinasabi mo pa na wag magdudo, diba? Wag magchup-chup, wag umihi sa salawal, too late na. Can you hear amen? Sa good news, Bible sabi, teach children how they should live and they will remember it all their life. So ano ang training? Kapag bata pa. Ever wonder, ikaw ay ginawang born again ng Diyos. Sinimulan ka ng Diyos sa pagiging baby, pagiging toddler, bata, para habang lumalaki ka, minamahal mo na ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Kasi lumaki ka sa disiplina ng ating Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Kaya po, it is a big responsibility that God has given to married Christian couples. Pag pareho kayong Christian, ang laking responsibility niyan. Kaya may mga magulang na ganito ang stand. Anak, kung ang mapapangasawa mo ay hindi Christian, hindi kami aattend sa iyong kasal. Just enjoy your wedding without us. Can you hear amen? Kasi hindi Christian eh. Are you still with me? And if you stand with that, God will honor your family. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Mabilis na lang po ito. Number 3, everybody. Principle 3, by following Christian discipline. Disiplinado ang anak natin. Nagbabasa ng Bible? Nagbabasa po ba? Patsyay na. Nagpipray? Nagsisimba? Tumutulong sa kapwa? Na humahayo ba? Amen mga kapatid? Now, wag mong asahan na gawin ito ng anak mo kung ikaw mismo ay hindi mo ginagawa ito. Can you hear amen? Ephesians 6:4. Parents, do not treat your children in such a way as to make them angry. Instead, look at this, raise them with Christian discipline and instruction. Amen mga kapatid? Palakihin mo sila saan? Sa Kristiyanong disiplina, biblical, nasa Bible. Can you hear amen? At mga instruction. Again, next, your children or your child will follow your example, not your advice. Ingat po tayo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Tingnan nyo po ito. Next, mga bata sa church. Ang batang hindi sanay magsimba ay bunga. Sabi mo, bunga. Ng magulang na hindi rin pala simba. Tama mga kapatid? Do you agree with that? Kaya anak ko ayaw sa church eh. Ako nga, hindi nagcha-church. Tama mga kapatid? Pero minsan naman, ang batang mahilig magsimba ay bunga. Sabi mo nga bunga. Ng mga tito, mga tita, mga lolo't lola na palasimba. Can you hear amen? Ayaw na magulang eh. Dinadala ng mga lolo't lola. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Buti na lang, meron kayong mga makadiyos na mga kamag-anak. Tama mga kapatid? Parang Jollibee lang yan.
Ang bata hindi magiging batang Jollibee kung si nanay at tatay hindi batang Jollibee. Tama kapatid? Ang bata hindi mag-church kung ang magulang nila kailanman ay hindi nag-church. Kaya mag-Jollibee na tayo. Mag-church tayo palagi. Shout amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me mga kapatid? Now, pagdating sa disiplina, look at this. Discipline or punishment. Ang disiplina ay mga bagay na dapat gawin ng anak. No? No ifs, no buts. Dapat gawin. Bakit? Protection at safety niya at ng pamilya. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ang parusa naman ay kapag hindi nila sinunod yung disiplina. Maliwanag po ba mga kapatid? Kaya walang mangyayaring parusa kung sinusunod ang disiplina. Maliwanag po ba mga kapatid? Example, sabi mo, maghugas ka ng plato pagkatapos mong kumain. Pasalamat ka nga, meron kang hinuhugas ang plato, yung iba walang makain. Tama mga kapatid? Kumain, hindi nagugas. Doon na papasok ang punishment or parusa. Bakit? Hindi sinunod ang disiplina. Can you hear amen? Maliwanag po ba mga kapatid? Bakit? Next. Discipline your child or your kid so that prison guard won't have to do it later. Disiplinahin mo ang mga anak mo ngayon sa bahay para hindi na siya disiplinahin sa kulungan ng mga pulis. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Teach your kids to use social media responsibly. Sabi mo nga responsibly. Amen mga kapatid? Protection niya sa mga anak nyo. Kaya kung kinuha mo man ang cellphone niya, it's okay. Sabi mo, it's okay. Kasi protection mo yan. Bakit? Lahat ng mga bata ngayon, ultimo mga maliliit, may mga cellphone na, smartphone. Tama mga kapatid? Ang problema, walang disiplina. Marami ang nakikiuso. Halimbawa, yung mga pasayaw-sayaw na mga parang sexy, makita ang pusod na kung ano ang pinapakita. Magulat ka, baka pag pinapanood mo, anak ko to Or else, kung ano ang pinapanood na mga malalaswang mga bagay. It's part of your discipline sa inyong mga anak. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Tingnan mo kung ano yung mga binabrowse niya sa kanyang cellphone. It is your right and it's your responsibility as well as Christian parents. Shout amen. Colossians 3:20, pakibasa natin. Malapit na po tayong matapos. Children, it is your Christian duty to obey your parents. Kailan? Always, palagi. For that is what pleases God. 21, parents, do not irritate your children or they will become discouraged. Sabihin sa mga magulang, wag namang sobra. Baka magrebelde. Tama mga kapatid? Kinuha mo ang cellphone. Akin na yan, matigas ang ulo mo. Nay, meron kaming report, meron kaming module na gagawin sa phone. Wala kang bahala kahit bumagsak ka. Bumagsak na nga. Check mo rin kung totoo ang sinasabi. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Or they will become irritable at sila'y magrebelde. Can you hear amen? Amen. Next, number 4. Mabilis na lang ito. 4 is, everybody, maintaining a right attitude. Maraming mga magulang, pag may problema sa kanilang relasyon, sa pinansyal, o sa kalusugan, dalawa lang makikita ng bata. Either nagtatalo, nagbabangayan at nagsasakitan, o may yung iba ay lumuluhod at nananalangin sa Diyos. Alin tayo sa dalawa? Are you still with me mga kapatid? Maintaining a right attitude. Dapat makita ng mga anak natin na kung may problema man, sinusolusyonan natin ang problema gamit ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos. Shout amen. Ang dasal ay merong pakinabang at ito'y epektibo. Shout amen. Hebrews 13:5-6. Keep your lives free from the love of money. Be satisfied with what you have, for God has said. Anong sabi ng Diyos sa mga Christian family? I will never leave you. I will never abandon you. Let us be bold then and say, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can anyone do to me? Tanggalin mo ako sa trabaho. Wala akong problema dyan. Ang Diyos ang mag-iingat sa akin. Can you hear amen? Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me? And lastly, number 5. Ito nang huli. Mabilis lang ito. By praying as a family. Amen mga kapatid? Ang prayer po ang isang makadiyos na gawain. Amen mga kapatid? Pero simple man, madalas nakakalimutan. Sino sa inyo ang buong pamilya na nagpe-pray? Tawagin mo na si Bunso, si ate, si kuya, o si tatay. Nasaan na naman si tatay? At nagpe-pray. Meron ba rito? Ay, salamat naman. Sige, palapakan natin sa mga meron at nagagawa.
Are you still with me, mga kapatid? Amen. Sapagkat ang manalangin po ay isa pong magandang halimbawa sa ating mga anak. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. Kailan mo sila sasanayin na sila po ay manalangin? Kailan po? Habang sila ay bata pa. Amen po, mga kapatid? Actually, kahit po nung wala pa kayong mga anak, wala pang mga bata sa bahay, dapat ang mag-asawa, ugali na nila na sila'y manalangin as part of healthy marriage. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid. Kaya kapag hindi Christian ang asawa mo, no, sasabihin niya, mag-pray tayo, asawa ko. Corny, ikaw na lang mag-pray, pag-pray mo na rin ako. Tama, mga kapatid? Amen, mga kapatid? Kasi nga, hindi pareho. Pero pag Christian, dapat you are praying as a family. Now, kailan mo dapat turuan ng anak na manalangin? Kailan po? Habang siya ay bata pa, at habang bata pa, dinadala mo na sa church at sa prayer meeting. Kailangan ng prayer meeting natin every Wednesday. Anong oras? 6:00 ng gabi. Sabihin sa katabi, umaten tayo. Amen, mga kapatid? Dalhin mo na rin mga apo mo. Dalhin mo na yung maliliit mong mga anak. Amen po ba, mga kapatid? Amen po? Si Carrie, si Anika, ayan, sila Ashana. Si Carrie, 2 weeks old pa lang yan. Binabiyahin na namin dito yan sa Pampanga. Di ba? Buntik pa nga kami maaksidente. O buhay pa naman si Carrie hanggang ngayon. Bakit? Iniingatan siya ng Diyos kasi dinadala mo siya sa church. Eh sabi na, ayokong dali sa church, may sipon eh. Baka lalong lumala. Ay grabe ka. Baka nga pagdating mo sa church, pagalingin ng Diyos yan. At mawala ang sakit karamdaman, hindi na bumalik kasi kinover na siya ng panalangin at dugo ni Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Are you still with me, mga kapatid? Kaya ito po mabibilib kayo. Si Carrie, si Ashana, yung maliit na batang palakad-lakad dito, kaya niya na mag-pray sa food. Lord, bless this food, body, in His name, amen. Oh, tapos palakpakan na kami. Grabe. Hindi namin naintindihan, pero naintindihan namin sa puso namin. Yung panalangin, binebless niya ang pagkain, na maraming pagkain ang aming mesa, hindi kami pagkukulangin ng Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? So mag-pray kayo. Sabihin sa katabi, mag-pray tayo as a family. Finally, last na po ito talaga. Pakibasa natin. Everybody, children should never be in an environment where family prayer is not a normal part of family life. Praying together is the foundation of a godly family in an ungodly world. Can you hear amen? Dapat ng bata, lumalaki yan. Normal ang prayer sa kanila. Amen, mga kapatid? Pag hindi kayo nagpe-pray, hindi yan normal sa inyong pamilya. Are you still with me? Pag kayo ba'y kumakain sa labas, sa Jollibee, nagpe-pray pa ba kayo? Wag na, nakakahiya eh. Price lang to eh. Ano ngayon kung price yan? Yung iba nga wala eh. Kaya mag-pray ka at magpasalamat ka. Turuan mo ang iyong anak. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Okay, may natutunan po ba kayo? Sabi ko sa inyo, parang seminar to, napakalaki. Kinumpress ko lang. So picturean nyo na lang. Let's have a quick recap sa ating pong 5 biblical principles for raising a Christian family. So hindi ko na po babasahin is the time. So alin dito sa 5 na to ang nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya? Meron po ba, mga kapatid? I hope na meron. Sige, tayo tayong lahat. What is our Macarius challenge? Everybody, desire to be part of God's family. Isa pa nga po, desire to be part of God's family. Amen, mga kapatid? Gusto mo bang maging kabahagi ng pamilya na to? Hindi mo ba ikakahiya ang OCW Pampanga? Tutulong ka ba sa lahat ng mga adhikain at mga plano ng church na ito? Kasi kapamilya ka namin. Amen, mga kapatid? Kapamilya ka ng Diyos sa OCW Pampanga. Let's pray. Panginoon, salamat po sapagkat pinaalala mo sa amin na mahalin namin ang church na ito. Sapagkat ang church na ito ang nagsilbi naming tahanan, Panginoon. Nagbigay sa amin ng bubong, pamilya, na may mga tao na kumukumusta sa amin, kumakalinga sa amin, dumadamay sa amin, nagpe-pray para sa amin, kahit hindi kami magkaano-ano, Panginoon. Because we are brothers and sisters in Christ. Hiwalay sa inyo, Panginoon, magkakanya-kanya na lang kami.
Pero salamat dahil sa sakripisyo ni Kristo, binuklod mo kami bilang isang pamilya sa lugar na ito. Kaya naman Lord, gaya ng aming pinangako, ano man ang layunin ng church na ito, ano man ang plano, balaki ng church na ito, kasama kami na ito'y gaganapin at itataguyod. Panginoon, patuloy po na gamitin niyo ang bawat isang naririto para lalo pong maging maganda ang iglesyang ito. Lalong lumago ang iglesyang ito at marami pa ang maligtas sa pamamagitan ni Kristo. And Lord, use each and every one of us, every members of this family, every child of God, all the children of God na tinawag mo sa pagkakatawag na ipahayag ang mabuting balita. Hindi kami mahihiya na ipahayag anak kami ng Diyos. Hindi kami mahihiya na mag-imbita papunta rito sa church na ito dahil dadalhin namin sila sa mayamang pamilya. Kami ay anak ng Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, pinakamayaman sa lahat ng mayaman. Kaya Lord, nais mo rin maging anak mo ang ibang mga tao, aming kapamilyang wala pang Kristo, kapitbahay, kaibigan, kaklase, kaopisina, kakilala. Lord, tulungan mo kami na dalhin din sila sa church na ito upang sila'y makakilala sa iyong pangalan, sambahin kanila sa spirito at katotohanan at maranasan nila ang abundant blessing, ang super blessing, Macarius, and happier than happy life. Thank you so much, Lord, sapagkat tunay po na kung paanong pinapaganda mo ang aming mga buhay, mayroon din kaming pagnanasa na lalong pagandahin ang bahay mo dito sa Pampanga. Ang bahay-sambahan na ito ay patuloy naming titirahan at ang bahay-sambahan na ito ay aalagaan namin para lamang sa iyong kapurihan. Gamitin mo po kami at maingat namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ang ating Macarius Challenge? Malakas! Desire to be part of God's family. Are you part of this family? Amen. Mahalin po natin ang isa't isa at ang iglesyang ito. To God be all the glory. Shout Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay.